kasamaan. Alam mo, ang Diyos, hindi sa Kanya galing ang kasamaan. At wala siyang inilagay na kasamaan sa mundo. Nag-umpisa ang kasamaan sa labas ng mundo. Basahin natin ang 5 ng Roma, versikulo 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ang sabi diyan, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan yon, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Kay Adan, sa tiempo na yan, nakapasok ang kasalanan. Kaya nga walang pre-Adamic race eh. Lalabas, kay Adan lang pumasok ang kasalanan sa mundo. Pagkatapos ikaw naman ay pre-Adamic race, dilipol lahat dahil sa kasamaan. Paano nagkaroon ng kasamaan nun eh? Pumasok lang ang kasalanan sa panahon ni Adan, sa magitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Yung kahulugan ng salitang pumasok, hindi sa mundo nag-umpisa ang kasalanan o kasamaan. Alam mo kung saan nag-umpisa. Basahin natin ang Ezekiel 28:14, 15 at 17. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ito'y isang kerubin, mataas na uri ng anghel. Sa katunayan, yan ang mga pinakamatataas na anghel eh, yung kerubin. Merong serapin, merong anghel, pero yung mga kerubin, yan ang mga nasa higher up. Kumbaga, halimbawa, sasakay sa kabayo ang Diyos, halimbawa lang ito, sasakay siya sa kabayo, ang sasakyan niyang kabayo, yung mga kerubin. Para ipakita ko lang sa'yo, they are very close to God, yung mga kerubin, kasi nandun sila sa higher hierarchy of angels, yung kerubin. Kaya ang Diyos, kung sumasakay, sasakay siya sa mga kerubin, hindi sa mga ordinaryong anghel lang, ano? Malapit ang proximity ng kerubin sa Diyos. Mga matataas na uri ng anghel yung kerubin. Ngayon, merong isang kerubin na ginawa ang Diyos na sakdal. Pero hanggang ang nasumpungan ni ka ang kalikuan sa'yo, saan nag-umpisa yung kasamaan ng kerubin? Sa 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Ang puso niya ay sumama, nagmataas. No? Ano ba ang nangyari sa puso ng kerubin? Kung sa 14:12 ng Isayas, Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong puso, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. ang tinutukoy dito yung kerubin si Satanas. Sinabi mo sa iyong puso, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa bundok ng kapisanan. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gusto niya makipantay siya sa Diyos. Isang kasalanang walang katimbang na kasamaan ng pantayan mo ang Diyos. Ni attempt, hindi ka dapat mag-attempt nun eh. Nakita ng Diyos kay Satanas yung puso niya, hindi niya pa ginagawa. Nakikita na ng Diyos yun eh. Kaya ang kasamaan ang galing sa puso ni Satanas. At si Satanas, wala sa lupa yun. Kaya yung kasamaang nag-umpisa sa puso niya na conceal, yun ang nakapasok sa lupa. Sa pamamagitan ni Adan, kung paano sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa libutan. Dito sa libutan, hindi naglagay ang Diyos ng kasamaan. Kaya lang, sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, nakapasok ang kasalanan ng kasamaan sa mundo.
Yung tanong mo, saan ba nanggaling ang kasamaan? Sa puso ni Satanas, tapos nakapasok sa mundo sa pamamagitan ni Adan. Kasi sumuway si Adan sa utos ng Diyos.